Madam, napakaganda po ng inyong mga paa. Siguradong mahal na mahal po kayo ni Sir. Siyempre naman. Dapat mong malaman, nagdala ako ng malaking dote nang magpakasal ako sa pamilya-pamilya Shen. Kaya dapat lang na mahalin niya ako. Kung ganoon po, siguradong galing kayo sa mayamang pamilya. Ganyan ba ang itinuro sa iyong asal? Ang pinagmulan ng iyong amo ay hindi mo dapat basta-basta tinatanong. Pasensya na po, madam. Hindi ko po gustong mag-usisa. Sadyang iyon lang po ang nararamdaman ko. Ang ganda niyo po at ang inyong tindig ay hindi nagpapahuli sa mga sikat na artista. Siguradong napakaswerte niyo po. Hi, ang mga taong ipinadala ni tita, talagang magaling magsalita. Salamat po, madam. Nga pala, ano ulit ang pangalan mo? Madam, ako po si Lin Xingyue. Lin Xingyue? Ang pangalang iyan, bakit parang pamilyar sa pandinig ko? Madam, handa na po ang inyong gamot. ika-10 at 18 minuto. Madam, papalitan ko lang po ang tubig na pampaligo ni Sir. Sige na, Opo. Para maging isang matagumpay na mangangaso, kailangan mo munang maging isang mahinang biktima. Sir, nakabalik na po kayo. mahal. May 30 segundo pa. 5, 4, 3, 2, 1. Narito na siya. Sino ka? Sino ka? Sir, ako po ang bagong katulong, Lin Xingyue. Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo ba akong akitin? Hindi po ganoon, sir. Nagkakamali po kayo. Ako. Naihanda na po ang tubig nyo para sa paliligo. Kung wala na po kayong kailangan, mauna na po ako. Ano na naman ang ginagawa mo? Mr. Shen, pasensya na po. Unang beses ko pa lang po magtrabaho rito at hindi pa po ako masyadong pamilyar. Nagmamakaawa po ako. Huwag niyo po akong tanggalin. Kailangan ko po ang trabahong ito. Ang pinaka hindi matatanggihan ng mga lalaki ay ang babaeng maganda, inosente, at kailangan sila. Anong tinutunganga mo? Kunin mo ang wine at dalhin mo rito. Sir, ang inumin niyo po. Pagod na ako? Ipagmasahe mo ako. Sir, ako. Huwag mo na akong piliting ulitin pa ito. Bilis? Sir, pasensya na po. Pupunasan ko na po ngayon.
Huwag mo nang punasan. Linisin mo yan. Dilaan mo yan. Ayoko po. Huwag mo akong piliting ulitin ito. Sige na. Pulutin mo ang baso ng alak. Lin Xingyue. Sir, tinatawag na po ako ni Madam. Kailangan ko na pong pumunta. Pakiusap po sa inyo. Ang bagay na ito, huwag niyo po sanang sasabihin kay Madam. Kung hindi ay tatanggalin niya ako sa trabaho. Hindi ka ba natatakot? Na ako ang magtanggal sa iyo. Pakiusap, huwag po. Sir, wala na po akong pamilya at wala na rin po akong matutuluyan. Isa kang ulila? Dati po ay hindi. Pero may taong sumira sa buhay at pamilya ko. Lin Xingyue. Sir, tinatawag na naman po ako ni Madam. Kailangan ko na pong magpalit agad ng damit. Dito ka na magpalit? Kung hindi ay, sasabihin ko kay Madam na, ikaw ay inaakit ako. Sir, wala po akong ibang damit na maisusuot dito. May mga damit ang asawa ko sa loob. Sir, lalabas na po muna ako. Hinto! Nang suotin mo ang damit ng asawa ko, ay naging bagay na bagay ito sa iyo. Lin Xingyue. Saan ka ba nagsusuot? Mamayang gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Madam po, Saan ka ba nagsusuot? Kanina pa kita hinahanap. nagkataon pong nadumihan ko ang damit ko, kaya nagpalit po ako ng bago. Kakarating mo pa lang dito. Huwag mo akong pilitin na sibakin ka sa trabaho. Madam, pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Madam, kumain ka muna ng prutas? Kapag lalabas na ang huli, dapat ay handa na ang bitag ng mga ngaso. Mr. Shan po, Anong ginagawa mo? gumagawa po ako ng cake. Gumagawa ng cake? Tingin ko, pasimple kang kumakain, di ba? Pasensya na po, sir. Hindi ko na po uulitin. Bakit hindi ka pumunta sa kwarto ko kagabi? Natakot po ako, kaya hindi na po ako tumuloy. Nakakatakot ba ako?
Mr. Shen? Nandyan pa po si Mrs. Shen. Ay sino yung tumulong sa akin kagabi? Huwag mo nang ituloy. Kung gusto mong manatili sa pamilya Shen, dapat ay maging masunurin ka. Mr. Shen, ihahatid ko muna po ang cake kay Mrs. Shen. Bakit nagmamadali ka? Handa na ba? Ayos na po. Ayos na. Mr. Shen, sa susunod na pagkakataon, ay muli po akong bibisita kay. Mrs. Shen, Masarap ang lasa. Sa aking birthday party sa susunod na 2 araw, ikaw na ang gagawa ng lahat ng mga cake. sige po, madam. Anong nangyari sa bibig mo? Kanina, habang nagluluto ng cake, hindi ko po sinasadyang mapaso. Mamaya ay magbababad ako sa bathtub. Ihanda mo na ang gagamitin kong tubig. Opo, madam. Xingyue, Ma'am? Ano po ito? sa iyo ba ito? Hindi po sa akin ito. Ma'am? Kung ganoon, kanino ba talaga ang maruming bagay na ito? Hindi kaya nagtataksil siya sa akin sa ibang babae? Ma'am, sa tingin ko po ay masyado lang kayong nag-iisip. Dito sa residensya ng mga Shen, alam ng lahat na napakabuti ni Sir sa inyo, ma'am, kaya paano niya magagawa ang ganoong bagay? E di sabihin mo, kanino ba talaga ito? Sa tingin ko po, baka may iilang katulong na pabaya ang nagkamaling magilagay niyan. Ma'am, wag na po kayong magalit. Itatapon ko na po ito ngayon din. Maruming bagay. Itapon mo yan. Gagawin ko na po. Para makuha ang biktima, hindi sapat ang isang beses na panghuhuli. Sino ka?
Ito ang pamilya Shen. Nababaliw ka na ba? Ako ang iyong amo. Akala mo ba ay hindi ko pwedeng gawin ang gusto ko? Mr. Shen, bakit ka nandito? Ilang araw mo na akong iniiwasan? Sinasadya mo ito. Nag-isip po akong mabuti pagka-uwi. Napakabuti sa akin ni Ma'am, kaya hindi na natin ito pwedeng ituloy. Mahal? Mahal, Ma'am, Mr. Shen, papunta na rito si Ma'am. Madam, Sir, makikita tayo ni Madam. Ano naman ngayon? Sisisantihin ako ni Madam. Sir, One-way glass ito. Hindi tayo makikita mula sa labas. Ang kulit mo talaga. pasensya na ha, Mrs. Shen. Ako yung tinatawag mong ibang babae. kakakita ko lang sa kanya na dumaan dito. Nasaan na siya? Mahal, mahal? Pagod na ako. Pagod na ako. May iba ka na ba sa labas? Buntis ka pa naman. Huwag ka nang mag-eskandalo. Gabi na. Matulog ka na? Sandali. Wala akong lipstick na ganito ang kulay. Bakit ka na naman nagsususpetya ng ganyan? Kung hindi ito sa'yo, kanino pa ba ito? Sabi ko na, wala akong ganitong kulay ng lipstick. Nawawala ka na yata sa isip dahil sa pagbubuntis mo. Hanapin mo ng kusa. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Sige. Sige. Ito ba yon? Ito. Tapos ka na bang magwala? Cheng Tiangqing. Napapansin ko na para ka ng baliw ngayon. Wala ka ng katuwiran. Mahal. Ang mga babae ay ipinanganak na detective. Kapag may nahanap na ebidensya, hindi sila titigil. Sige, Halika rito. Ihanda mo ang isusuot ko. Lalabas ako mamaya. Opo, sige.
Naintindihan ko. Sa pangangahas mong agawin ang lalaki ko, siguradong hahanapin ko ang masamang babaeng yan. Baliw. Hump, Anong ginagawa mo? Gusto mo ba talaga ang mga damit ni Mrs.? sir. Naisip ko lang po na napakaganda po ng mga damit ni Mrs. Kaya hindi ko po napigilang. Matapang ang asawa ko. Isinuot mo ang mga damit niya nang walang paalam? Gusto mo bang mapahamak? Sir, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po itong sasabihin kay Mrs. please. Kung ganoon ka natatakot kay Mrs., hindi ka ba natatakot sa akin? Basta huwag niyo lang po sasabihin kay Mrs. Gagawin ko po ang kahit anong gusto niyo. Talaga? Kahit ano? Mas gusto mo ba ang mga damit ni Mrs.? O mas gusto mo ang asawa ni Mrs.? Hindi ko alam. Subukan natin para malaman mo. Shen Yanjiao, Bakit? nasaan ang masamang babaeng iyon? Anong masamang babae? Napaka-paranoid mo talaga. Umakyat lang ako para magpahinga. Shen Yanjiao, nasaan ba ang babaeng iyon? Wala ka na namang saysay. Ano bang ikinagagalit mo? Hindi sa akin ang lipstick na ito at buntis pa ako sa anak mo, tapos nagagawa mo pang mga liwa sa mismong harap ko? Wala ka bang hiya sa akin? Anak? Anak ko ba talaga? Yang nasa loob mo? O anak ng ibang lalaki? Ano bang pinagsasabi mo? Alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Bababa na ako?
Kung gusto mo pang magwala, bahala ka. Shen Yanzhou. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko ba talaga mahahanap ang babaeng iyon? Nasaan ba siya? Kitang-kita ko na pumunta siya sa direksyong ito. Pero bakit hindi ko siya mahanap? Posible kayang? Ay, hindi niya ako niloloko? Hindi ako titigil hanggat. Hindi ko nahahanap ang walang hiyang iyon. Ah. Nani Zhang. Madam? Diyos ko? Aksidente? Ang daming nangyayari. Ang bata? Baka mawala ang bata. Madam? Tiangqing. Nani Yanzhou. Zhang. Ihanda nyo na ang sasakyan, dali. Opo. Pusa. Pusa? Sa pagkakataong ito, ako naman ang magpaparusa sa inyo. Madam. Madam. Madam, Bakit ka nandito? Saan galing ang pusa? hindi ko rin alam. Kakakita ko lang ng pusa kanina. Huhulihin ko sana, tapos Walang hiya ka. Ikaw talaga. Ikaw ang gustong manakit sa anak namin ni Yanzhou, di ba? Napakasama mo. Walang Hindi. hiya ka. Talaga bang ikaw? talagang hindi ako, sir. Ganyan din ang nangyari sa nanay ko noon, nahulog siya sa hagdan at nawala ang bata pati siya. Paano ko naman magagawa ang ganoong bagay? Talagang hindi ako. Madam, maniwala ka sa akin. Talagang hindi ako. Sir, handa na po ang sasakyan. Lin Xingyue? Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Madam. Madam. Siyempre, hindi kita niloloko. Ganyan na ganyan din ang ginawa niya para mawala ang nanay ko. Makulit na naman si Yueyu. Ang gulo na naman ng buong kwarto. Ayos lang po. Madam Lin, napakaswerte niyo po talaga. Napakabait ni Yueyo. At ngayon, buntis po ulit kayo sa isang lalaki. Kumpleto na ang pamilya niyo. Kayo na talaga ang pinakamaswerte sa lahat. Matagal nang gusto ni Yueyu na magkaroon ng kapatid. Kaya sa pagkakataong ito, siguradong masaya na siya. Sige po, bababa na muna ako. Sige. Ah! Madam, Cheng Tiangqing. Maligayang pagdating sa impyernong ginawa ko para lang sa iyo. Doktor, nasaan ang anak ko? Pasensya na po, Mrs. Shen. Ang bata ay hindi na isalba. Anong sabi niyo? Yanzhou, ang anak ko ay maayos lang sa loob ng tiyan ko. Bakit nawala agad pagkatapos lang ng isang pagkadulas? Doktor, tulungan niyo po akong ibalik ang anak ko.
Tulungan niyo po akong ibalik ang anak ko. Tiangching? Tulungan mo akong ibalik siya. Tiangching, Ibalik mo siya. magpakahinahon ka. Patawad po, Mrs. Shen. Wala na rin po kaming magagawa. Mrs. Shen, magpahinga po muna kayo ng mabuti. Mr. Shen, sumama po kayo sa labas para asikasuhin ang mga papeles. Lin Xingyue. Madam, naghanda po ako ng lugaw para sa inyo. Heto, tutulungan ko po kayong bumangon. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang anak ko. Alam mo namang takot ako sa pusa, pero sinadya mong papasukin ang pusa sa kwarto. Gusto mo talagang mawala ang bata sa akin, hindi ba? Madam, nanghihina pa po ang katawan nyo. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Dahan-dahan lang po. Humiga muna po kayo. Madam, ngayong alam mo na ang totoo, hindi ko na ito itatago sa iyo. Ang pusa, ako nga ang nagpapasok niyan. Talaga bang ikaw? Sino ka ba talaga? Bakit mo ako ginaganito? Madam, tinutulungan lang naman kita. Tinutulungan ako? Tutulungan ako? Saan mo naman ako tutulungan? Madam? Madam, ako po ang nakiusap kay Xingyue na tumulong. Nagkataon pong narinig ko. Nakukunin ni Sir ang DNA ng bata sa sinapupunan niyo po. Si Xingyue po ay ipinapakilala ng tita niyo. Sa tingin ko po ay mapagkakatiwalaan siya. Kaya nakiusap ako sa kaniya, nabantayan kayo, at mag-ingat po. Ano ang nakita mo? Noong gabing iyon, habang tulog po kayo, may nakita akong isang tao na umaaligid at pumasok sa opisina ni Sir. Nagloko ang asawa ko. Ito ang impormasyon tungkol kay Madam. Imbestigahan mo. Kung sino ang ama ng bata. Mag-ingat ka at huwag kang maingay. Wala akong pakialam kung sino ang sinamahan niya. Basta may matibay na ebidensya. Kapag nasira na ang dangal niya at umalis ng walang kahit ano, saka lang magiging akin si Pamilya Shen. Ipaubaya mo sa akin ang lahat? Huwag kang mag-alala, President Shen. Hindi ko akalain na ang isang kagalang-galang na lalaki ay makakagawa ng ganitong bagay. Madam, matutulungan kita. At isa pa, seryoso ako. Sa totoo lang ay ligtas ang bata. Tinulungan lang kita at itinago ko lang siya. Kapag nalaman ni Sir na wala na ang bata, mawawala na siya ng alas laban sa inyo. Bakit mo ako tinutulungan? Para ba sa pera? Kung pera lang ang habol mo, maaari mo ring makuha. Ang gusto mo kung aakitin mo si Shen Yanzhao. Sabihin mo, bakit mo ba talaga ako tinutulungan? Sabihin mo nga, bakit mo ba talaga ako tinutulungan? Para maging kabit niya? Hindi ako ganoon katanga. Kayo nga na madam niya. Ganyan ang trato niya sa inyo. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Kung ganoon, ano ba talaga ang binabalak nila? May narinig akong nagsabi kay Sir na ang dugo ng buntis ay pwedeng gamitin para malaman kung sino ang ama. Oo nga po, pagdating ko kanina, nakita ko si Sir na papunta sa testing department.
Parang may eye check po siya. Kukuhanan lang ako ng dugo ng nurse kanina. Shen Yanzhou, sigurado akong magpapatest na siya. Kapag nakuha niya ang ebidensya laban sa akin, ang plano ko. Hindi. Hindi pwede. Madam, kumalma po kayo. Matutulungan ko kayo. Paano mo naman ako matutulungan? Madam, ang pinsan ko ay nagtatrabaho sa testing lab dito, kaya baka makatulong siya sa inyo. Magkano ang gusto mo? 50 milyong dolyar. 50 milyong dolyar? Nahihibang ka na ba sa pera? Sa mata ng mga nasa itaas, mas madaling kontrolin ng mga taong may kailangan. Ang kasakiman ang pinakamagandang maskara. Wala kasing magagawa dahil kailangan kong mag-aral sa ibang bansa at kailangan ko ang perang ito. Sige. Mabibigyan kita ng 1 milyong dolyar sa ngayon. Pero, dapat mong siguraduhin na magiging maayos ang lahat. Kung hindi, kahit pa mawala ako, isasama kita sa pagbagsak ko. Madam, huwag kang mag-alala. At sisiguraduhin kong pababagsakin kita. Miss, maging maingat po kayo sa lahat ng bagay. Nama, huwag po kayong mag-alala. Sir, Lumabas na ang report. Madam. Madam, Bakit ka lumabas? Sabi ng doktor, maglakad-lakad daw ako sa labas. Kumusta ang resulta ng check-up? Normal naman ang lahat ng resulta. Mayroon ka lang kaunting anemia. Magpahinga kang mabuti at huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alagaan mong mabuti si Madam. opo. Madam, Sinasabi ko na nga ba, iniimbestigahan ako ni Shen Yanzhou. Simula ngayong araw, tulungan mo akong bantayan siya. Madam, baka po magkamali lang ako. Magkamali? Sa tingin ko, ay tamang-tama ka. Cheng Tiangching, ikaw ang may gusto nito. Sige po, madam. Kung ganoon, alalayan ko na po kayo para makapagpahinga. Sir, nandito ka na po pala? Anong ginagawa mo? Gusto po ni madam kumain ng noodles mamayang gabi, kaya naghahanda po ako ng noodles.
Meron din ba para sa akin? Kung gusto niyo rin pong kumain, sir. Siyempre, meron po. Medyo maganda nga ang mapanlinlang mong muka. Subalit? Sayang lang. Sir, ano po bang sinasabi niyo? Ang pusang iyon ay alaga mo at ikaw rin ang nagpapasok doon. Xiaoqi, magtago ka muna kapag busog ka na. Huwag kang magpapakita sa kahit kanino. At kapag kailangan na kita, tsaka ka na lang lumabas, okay? Dahil sa iyo, nawala ang bata ni Madam. Sa tingin mo ba ay palalagpasin ko ito? Sir, sa pagkahulog ni Madam sa hagdan, talagang may kinalaman po ako doon. Handa po akong tanggapin ang parusa. Sige, parusahan mo na ako. Bakit? Feeling mo ba ay dehado ka? Hindi ko po nagawang maigi ang mga iniutos ni Madam. Lahat po iyon ay kasalanan ko. Ang utos ni Madam? Pinag-alaga ako ni Madam ng Xiaoqi at inilagay sa loob ng kwarto upang hindi makita ng kahit sino. Kasalanan ko po dahil napakalampak ko. Takot sa pusa si Cheng Tianqing? Paano ka naman niya papayagang mag-alaga? At mas lalong hindi niya hahayaang ipasok iyon dito. Lahat po iyon ay kagustuhan ni Madam. Hindi ko na po sinubukang manghimasok. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Ano po? Ginawa mo ang lahat para mapalapit sa akin. Para lang makaganti kay Cheng Tianqing, di ba? Dahil pareho naman tayo ng puntirya. Bakit hindi tayo gumawa ng deal? Deal. Tungkol sa lab report na iyon, may mali doon. Maghintay ka sa kwarto ko mamaya. Miss? Inimbestigahan na ni Sir si Mrs.? Bakit hindi mo na lang diretsong sabihin sa kanya na hindi sa kanya ang bata? Para sa mga taong katulad ni Shen Yanzhou, mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa sa pera. Kailangan nating ipaalam sa kanya kung anong klaseng tao ba talaga si Cheng Tianqing para makaramdam siya ng kaba. Tama po kayo. Sige, tawagin mo rito si Cheng Tianqing. Ang magandang palabas ay magsisimula na. Ano ito, sir? Ang parusang pinag-usapan natin. Nakalimutan mo na ba? Kung ganoon, sir, parusahan mo na lang ako. Ay naku. Mukha kang kawawa. Paano naman kita magagawang parusahan?
Madam, nakabalik na po kayo? Nitong mga nakaraang araw, laging may naririnig na kakaibang tunog sa kwarto. Natatakot ako na baka may nagmumulto. Tao man o multo, malalaman natin kapag tiningnan natin. Anong ginagawa nyo? Shen Yanjiao, habang nakahiga ako sa ospital, nagawa mo pang makipaglandian sa walang hiyang babaeng ito. Paano mo ito nagawa sa akin? Anong pakikipagrelasyon? Pinaglalaruan ko lang siya. At ikaw naman, suot mo pa ang mga damit ko para akitin ang asawa ko. Ang bait-bait ko sa iyo noon. Pero napakawalang hiya mo. Hindi po totoo, madam. Ako. Itinatanggi mo pa. Cheng Tianqing. Hindi ka pa ba tapos sa pagwawala mo? Pinoprotektahan mo pa ang babaeng iyan at sasabihin mong wala kayong relasyon. Pinoprotektahan mo ang bruhang ito ngayon at sasabihin mong wala kayong relasyon. Ano bang pinagsasabi mo? Paano naman ako magkakaroon ng relasyon sa isang katulong? Mabuti kung ganoon. Mamaya, kapag nileksyon ko siya, huwag kang makikialam. Xingyue, magaling ang ginawa mo. Dahil po iyon sa magandang turo niyo, madam. Nitong nakaraang 2 araw, inutusan kitang akitin si Shen Yanzhou. Ang layunin ko ay mahanap ang ibang babae sa paligid niya. May nalaman ka ba? Nakikipagbiruan lang po si sir sa akin. Sa tingin ko po ay mahal na mahal niya pa rin kayo, madam. Wala po akong nakitang ibang babae sa paligid niya. Ikaw? Maganda ka nga. Pero isa ka lang namang katulong. Shen Yanjiao ay pinaglalaruan ka lang. Kaya naman, kailangang galingan mo pa sa kanya para mahanap agad ang ebidensyang gusto ko. Pero gusto ko lang po kayong paglingkuran, madam. Ako po ay... Ang utusan kitang akitin siya ay isang malaking pribilehiyo para sa iyo. Akala mo ba talaga ay makakaangat ka sa posisyon mo? Hindi ko po magagawa iyon, madam. Napakabuti niyo po sa akin, madam. Kung magkakaroon man ako ng ibang balak, hayaan niyong parusahan ako ng langit. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Kapag nahanap mo na ang ebidensya, ipaalam mo agad sa akin. Madam, baka po hindi maniwala si sir. Oh? Sir, Sir, alam ko pong laro lang ito sa inyo. Sa susunod ay huwag niyo na pong uulitin. Sinisisi mo ba ako? Hindi ko po magagawa iyon. Kayo ni Madam, ang tunay na pamilya. Isa lang akong katulong. Kung gusto mo, maaari ka ring maging katulad ni Madam. Paano iyon mangyayari? Malaki ang tiwala sa iyo ni Cheng Tianqing. Gusto kong tulungan mo akong bantayan siya dahil kailangan kong malaman ang bawat galaw niya araw-araw. Ang tuso na babaeng iyon, nawala ang lahat ng mga taong ipinadala ko noon. Maliban kay Nani Zhang ay wala siyang hinahayaang lumapit. Buti na lang at nariyan si Lin Xingyue. Kaya dapat lang siyang gamitin ng maayos. Napakabuti po sa inyo ni Madam. Bakit niyo po ba ito ginagawa? Ikaw talaga? Napaka-inosente mo pa. Matagal nang may ibang kasama si Cheng Tianqing sa labas. Paano po iyon mangyayari? Buntis pa naman po si Madam. Ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi sa akin. Huwag mong sasabihin ang tungkol dito kahit kanino. President Shen, naiintindihan ko po. Ang kasong ito sa buong mundo ay wala pang paraan para magamot. Bakit hindi na lang po kayo ni Madam mag-ampo ng isang bata? Lumayas ka. Opo.
Kaya naman, sa pagkawala ng bata sa sinapupunan niya, hindi lang sa hindi kita sisisihin, kundi pasasalamatan pa kita. Ngunit Ngunit ano po iyon? Ngunit hindi pa ako nakakahanap ng ebidensya. Kung makakakuha ako ng patunay na nanlalaki siya, mapapalayas ko siya nang walang makukuha kahit ano. Pag-isipan mo ito. Ano iyon? Mahal ko, miss na kita. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na may gagawin ako ngayong araw at hindi ako makakauwi? Si Zhao Yiran, ang sekretarya ni Shen Yanzhou. Galing siya sa mayamang pamilya at mahal ng mga magulang, pero pinili niyang maging ikatlong partido para sa pag-ibig. Ang tatay niya na si Zhao Xiong ay isa rin sa mga investor ng proyektong ito, kaya isa siyang tao na maaari nating pakinabangan. Ano na ang napag-isipan mo? Basta't pumayag ka, ang posisyon bilang senyora ng pamilya Shen ay magiging sa iyo. Sir, handa po akong subukan. Unti-unti nang kumakagat ang isda sa pain, kailangan ko pang magpakita ng mas matinding alas. Sa loob ng 2 araw na kasama mo siya, may nalaman ka ba? May isang nagngangalang Zhao Yiran na tumawag kay Sir. At pagkatapos, Tinawag pa niyang darling si Sir. Nang sagutin ni Sir ang tawag, ay agad siyang lumabas. ang ahas na iyon, sa wakas ay nagpakita na rin ng tunay na kulay. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon? At hinayaan mo siyang makipagkita sa malanding babaeng iyon. Madam, pasensya na po. Ako, hindi ko po talaga mapigilan si Sir. Sa bagay, isa ka lang namang katulong. Paano mo nga naman siya mapipigilan? Nalaman mo ba kung sino ang Zhao Yiran na iyan? Opo. Siya po ang bagong sekretarya ni Sir. Ang lakas ng loob niyang pumatol sa sariling empleyado. Sige. Sasama ka sa akin ngayon at pupuntahan natin ang Zhao Yiran na iyan. Hemp, ang lakas ng loob niyang agawin ang asawa ni Cheng Tiangqing. Lagot talaga siya sa akin. Siguradong nasa meeting siya ngayon, wala siyang oras tumingin sa phone. Magpapadala ako ng mensahe para may idahilan ako mamaya. Ikaw ba si Zhao Yiran? Ako nga po, sino po sila? Huwag ka nang magpanggap. Ako ang madam ng inyong President Shen. Siguradong alam mo iyon, di ba? Kayo pala si Mrs. Shen. Ngunit pasensya na. Kasalukuyang nasa meeting si President Shen, kaya maghintay na lang muna kayo sa labas. Madam, maraming tao ang nakatingin. Ano? Ano ba ang ginagawa mo? Bilang sekretarya ni President Shen, hindi ko hahayaang pumasok basta-basta. Ang kung sino-sino lang. Oo. Masyado kitang pinagbigyan kaya umaabuso ka na, di ba? Noon ko pa napapansin na malapit ang relasyon ni na Sekretarya Zhao at President Shen sa isa't isa at mukhang ngayon na natin makikita ang paghaharap ng legal na asawa at ng kabit. Itinuro ba sa iyo ng President Shen mo? Na hanggat hindi pa kami hiwalay, akin pa rin ang kalahati ng lahat ng ari-arian niya? May karapatan ka bang bastusin ako? O baka naman, iba na ang natututunan mo? Ang kamay ni Mrs. Shen ay mas mahina kaysa sa inaasahan ko.
Katulad ng kung paano nyo hindi mahawakan ng maigi ang asawa nyo. Sandali, madam. Madam, gusto lang niyang palakihin ang gulo. Kumalma po kayo. Kahit na lumaki pa ang gulo, gusto kong malaman ng buong kumpanya ang mangyayari sa sinumang mga has na agawin ang lalaki ko, kung ano ang mapapala nila. Aray! Naglakas loob kang agawin ng lalaki ko. Ganito ang mapapala mo. Ma'am. Ma'am po. Bitawan mo ako! Sira na ba ang ulo mo? Oh, kumusta? Presko ba? Ito ang nararapat sa iyo dahil sa paghamon mo sa akin. Ma'am. Ma'am. Buksan niyo ang pinto. Kumalma po kayo. Ma'am? Ano na po ang gagawin natin? Dapat ba tayong tumawag sa pulis? Huwag kang makisali. Asawa ng boss yan. Ang tatay ni Zhao Yiran, Bitawan President mo Zhao, ako! ay nandito sa kumpanya ngayon para pag-usapan ang isang proyekto. Balitaan mo siya agad. Mahirap na kapag nag-away ang mga makapangyarihan. Baka madami pa tayong mga maliliit na tao. Pakikuha na rin po ng susi ng banyo. Salamat po. Gusto mo bang tawagin si Shen Yanzhao? Tingin mo ba ay para sa isang walang hiyang gaya mo, lalabanan niya ako? Kami ni Shen Yanzhao ay tapat na nagmamahalan. Ikaw ang hindi mahal at ikaw ang kabit dito. Ang lakas pa ng loob mo? Hindi mahal, ganoon ba? Halika. Patingin nga sa akin kung anong galing ang meron ka para mabaliw sa iyo ang mga lalaki. Hindi ka ba mahal? Halika. Tingnan natin kung anong galing mayroon ka para baliwin ang mga lalaki sa iyo. Talagang masama kang babae. Gusto ni Shen Yanzhao na mag-iwan ng marka rito, hindi ba? Sige. Bibigyan kita ng mas malinaw na marka. Para malaman ng lahat sa kumpanya na basura ka lang na ayaw na ni Pamilya Shen. Cheng Tianqing. Kaya naman pala sinabi ni Shen Yanzhao na isa kang asong ulol. Anong sabi mo? Sinabi ni Shen Yanzhao na isa ka lang, mayabang na babaeng puro ganda lang, kung hindi dahil sa hiling ni Papa Shen, hindi kanya bibigyan ng kahit isang tingin. Walang hiya ka. Salamat ha. Madam. Yiran, Papa, anong nangyari sa'yo? siya. President Zhao, Lumayas ka. Mrs. Shen, napakalakas naman ng loob mo. Zhao, President Zhao, nagbibiruan lang po kami. Nagbibiruan. Umaabot ba ang biro sa ganitong antas? Yan Zhao. Isip bata pa si Yiran. Kaya sinunod ko ang hiling niya na mag-training sa Shen Group. Pero ngayon, dahil sa ganitong trato sa kanya, sa tingin ko, ang ating dalawang kumpanya ay wala ng dahilan para magtulungan. Tara na. President Zhao! President Zhao! President Zhao! Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Siya ang unang nang asar sa akin. Hindi mo alam ang sinabi niya. Tumahimik ka! Nagawa mo akong saktan para sa walang hiyang babaeng iyon. Iyon ang Zhao Jiangwo ng Tianqi Group. Isang kontratang nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar? Napipirmahan na sana, pero ngayon ay sinira mo ang lahat. Sa tingin mo ba ay mas mahalaga ang pera kaysa sa akin? Bakit? Hindi ba? Ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit kita pinakasalan?
Tungkol sa relasyon nating dalawa, alam naman nating lahat ang totoo, hindi ba? Pumunta ka agad kay pamilyang Zhao para humingi ng paumanhin. Dahil kung hindi, gagawin kong mahirap ang buhay mo. Gusto mo akong humingi ng tawad? Hinding-hindi mangyayari iyan. Ma'am. Cheng Tianqing, nagsisimula na ang karma mo. Ang baliw na babaeng iyon ay sobrang galit ngayon at hindi na niya alam ang ginagawa niya. Masakit ba? Pumunta siya rito ngayon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sir, nag-text po ako sa inyo. Baka po may meeting kayo noon, kaya hindi niyo po napansin. Mr. Shen, nandito na si Madam sa kumpanya. Mali ang naging akala ko sa iyo. Kapag nangyari uli ang ganitong bagay, dapat ay ipaalam mo agad sa akin. Naiintindihan mo ba? Opo. Bumalik ka na. Magpaliwanag ka. Sir, mauuna na po ako. Ngayon ay alam mo na kung paano matakot. Kanina sa kumpanya, bakit mo ako patuloy na pinipigilan? Tinutulungan mo rin ba ang masamang babaeng iyon? Sabihin mo, tinutulungan mo rin ba ang ahas na iyon? Madam, wala po akong ginagawang ganoon. Ang gusto ko lang ay hindi kayo. Magkaroon ng hindi kinakailangang gulo. Gulo? Ang walang kwentang negosyong iyon ni Tiangqi, ano naman kung mawala iyon? Dahil sa masamang babaeng iyon, si Shen Yanzhao, nagawa niya akong saktan. Akala ba niya dahil pinapahalagahan siya ni President Shen, ay pwede na niya akong maliitin? Madam, mag-ingat po kayo dahil baka may nakikinig. Anong kinakatakot mo? Mapupunta rin ang pamilya Shen sa anak ko balang araw. Nasaan ang anak ko? Dalhin mo ako sa anak ko. Madam, gabi na po, tulog na ang batang amo. At isa pa, hindi po maganda ang lagay niyo ngayon. Kailangan ko ba ng turo mo sa gagawin ko? Dadalhin ko na po kayo roon ngayon. Ngayong araw ay kukunin ko na pabalik ang anak ko. At bukas din, ay isasama ko siya para makipagkita kay Chairman Shen. Madam, nandito na po pala kayo? Ito ang pamilya Lin. Mukhang hindi mo pa nakakalimutan ang pamilya Lin namin at tandang-tanda mo pa ang lumang mansyon. Dapat ka lang talagang makonsensya. Bakit narito ang anak ko? Madam, hindi ba't sabi mo? Ay hahanap ka ng mas magandang lugar para sa bata? Eksaktong ibinebenta ang lugar na ito. Kaya nagpa siya na akong ilipat siya rito. Bakit? Anong problema sa lugar na ito?
Madam, anong problema? Dahan-dahan lang. Bakit ka naman mahihiya? Hinaan mo lang ang boses mo. Huwag mong hayaang marinig ni Yueyo. Sige po. Huwag mong hayaang makita ni Yue Yue. Itapon mo na ang mga ito. Opo. Cheng Tianqing, ang lahat ng ito ay ibabalik ko sa iyo. Dalhin mo ako kay munting amo. Madam, ito po. Dito po ang daan. Madam, nandito po si munting amo. Anak, sa wakas, ay nakita na rin kita ni Mama. Kung ganoon po, madam, ikukuha ko muna kayo ng tubig. Samahan niyo po muna si munting amo. Ah, tama. Madam at munting amo, magpahinga po kayo ng mabuti. Tara na po. Anak, nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Dadalhin ka ni Mama bukas para makita ang tunay mong tatay. Kapag wala na ang tatay mo, magiging sa iyo na ang Shen Group. Pareho namang anak ni Shen Debang. Bakit sa kaniya lang na Shen Yanjiao mapupunta ang lahat ng mana? Tiyak na babawiin ni Mama ang lahat para sa iyo. Lin Xingyue, napakalakas ng loob mo. Nagawa mo pang magpanggap at sumuway? Tinulungan mo siyang maglihim sa akin at itinago ang bata. Kahit may hinala ako na ang anak ni Cheng Tianqing ay hindi kay Shen Yanzhou, hindi ko inaasahan na kay Chairman Shen pala ang bata. Ibig bang sabihin nito, magkapatid na ang turingan nila imbes na mag-ama? Hindi ka talaga nakikinig, ha? Binigo mo ako ng husto. Binigyan kita ng labis na tiwala, pero ginamit mo lang ito para pagtaksilan ako. Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag? Sir, hindi kita pinagtaksilan. Kung trinaydor man kita, hindi ko sana ipinadala sa iyo ang mensahe ngayong araw. Kung ganoon, bakit narito ang bata? Siguraduhin mo lang na mabibigyan mo ako ng sagot na ikasisiyahan ko. Sinadya ko iyon. Sinadya? Bakit? Sinadya? Bakit? Kapag nabunyag na ang tungkol sa bata, hindi na mag-aatubili si Madam, nakalabanin tayong muli. Sa oras na iyon, pareho tayong malalagay sa alanganin. Noong araw na iyon, sa naging reaksyon ni Madam sa bata, naramdaman ko na agad na may mali. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo, pero hindi ko po magawang pangunahan ang iniisip ninyo. Kaya sumunod na lang ako kay Madam at itinago muna ang bata. Ang ibig mo bang sabihin, ginagawa mo ito para sa kapakanan ko? Bakit mo ako tinutulungan? Kung sino ang may kapangyarihan sa pamilya Shen, alam na alam ko po iyon. Nagkamali ako ng hinala sa iyo?
Naging napakaingat mo sa lahat ng bagay. Lin Xingyue. Lin Xingyue. Kaya naman pala siya nag-utos noon na pakasalan ko ang babaeng ito. Akala ko ang habol lang niya ay ang mga ari-arian nito. Hindi ko akalaing gagawin lang pala akong tanga. Kaya mas mabuting sakyan ko na lang ang plano kapag nakuha ko na ang karapatan sa mana. Ako na ang masusunod sa lahat. Tungkol sa pagpunta ko rito ngayong araw, huwag mong sasabihin sa kanya. Ipagpatuloy mo lang ang dapat mong gawin. Madam, tinatawag niyo po ba ako? Kanina ka pa. Saan ka ba nanggaling? Hindi ko pa po kasi masyadong kabisado ang bahay na ito, kaya po ako natagalan. Madam, pupuntahan ko na po ang bata para patahanin. Xingyue. Naaalala kong nakasulat sa resume mo na marunong kang tumugtog ng piano. Kaunti lang po ang alam ko. Tumugtog ka para marinig ko. Huwag na po sana akong mapahiya sa harap ni Madam. Sabi ng tumugtog ka. May napapansin ba siya? Opo. Tugtugin mo. Mephisto Waltz, ang unang numero. Ang ganitong paraan ng pagtipa ay dumaan sa propesyonal na pagsasanay. Madam, matagal na po akong hindi tumutugtog. Nanigas na ang mga kamay ko at nakalimot na. Magaling ang pagkakatugtog mo. Naalala kong sinabi mo na lumaki ka sa bahay ampunan. Paano ka natutong magpiano? May mga volunteer na guro sa ampunan na nagturo sa akin. Kung ganoon ay mahusay ang volunteer na iyon, at mahusay ka rin, talagang may pambihirang talento ka. Madam, wag niyo na po akong biruin. Ang ilang magkakasunod na oktaba na tinugtog ng napakalinis ay kadalasang nagagawa lamang ng mga taong may propesyonal na pagsasanay para makatugtog ng ganyan kahusay. Hindi po. Ang piyesang ito ay paboritong pakinggan ng nanay ko dahil madalas ko itong ensayuhin noong bata pa ako, kaya naging sanay na lang po ako. Mephisto ay sumisimbolo sa tukso at pagbagsak. Bakit? Hindi ba maayos ang relasyon ng mga magulang mo? May ibang babae ba ang tatay mo? Hindi ba't dahil din naman ito sa iyo? Hindi ko rin po alam. Maagang nawala ang tatay ko. Maagang nawala? Sa pagtugtog ng piano, paano mo ipapaliwanag ang pag-angat ng kalingkingan mo? Ang ganyang gawi ay hindi basta-basta nakikita sa karaniwang tao. Teacher Cheng, ang piyesang inensayo ko ngayong araw, maganda po ba? Napakagaling ng pagkakatugtog mo, pero Yue, hindi dapat itinataas ang kalingkingan kapag tumutugtog. May improvement po ba ako sa pagkakataong ito? Malaki ang improvement mo ngayong araw. Sobrang galing. Yung mga maling nota noong nakaraan, naitama mo ng lahat, at mas matatag na ang iyong ritmo. Kaya, Yue, gusto mo bang matuto ng mas mahirap na kanta? Gusto ko po. Ano po iyon? Mephisto Waltz. Hindi ba't parang mga bituing bumabagsak mula sa langit? Teacher Cheng, may nalaman po akong maliit na sikreto niyo. Oh, anong sikreto?
Kapag tumutugtog po kayo ng piano, mahilig din kayong itaas ang inyong kalingkingan. Masamang ugali iyan. Yue, huwag gagayahin ang guro. Ayoko po. Gusto ko po itong matutunan para maipakita na estudyante ako ni Teacher Cheng. Napakabait ni Yueyo. Lin Xingyue. Sino ka ba talaga? Madam, wala po akong ganitong ugali noong bata pa ako. Nasugatan lang po ako noon, kaya hindi na po maibaluktot ang kalingkingan ko. May, problema po ba rito? Wala lang. Iligpit mo na ito. Opo. Noong 20 taong gulang ka, tinukso mo ang tatay ko, at dahil doon ay nawasak ang pamilya ko. Ngayong 20 taong gulang na ako, oras na para ikaw naman ang mawalan. Miss, ako na po ang gagawa nito. Tingnan mo, may sugat ka pa. Ayos lang po. Sanay na ako. Hindi ko akalain na habang nabubuhay pa ako, makakabalik pa ako sa pamilya Lin. Sayang si Madam na napakabait na tao. Noong napakabata pa niya ay nawala na siya. Dahil kay Cheng Tiangching. Ma, maghintay ka lang. Malapit na itong matapos. Pa. Dala ko po ang bata para makita kayo. Kumusta na po ang lagay niyo, Tay? Kay Old Master nitong nakaraang 2 araw, ay bumuti na po ang kanyang hitsura. Sabi ko naman po sa inyo, nagdadala talaga ng swerte ang batang ito. Maari ka nang lumabas kung wala ka ng kailangan. Sige po. Patingin nga, pakayap ako. Halika rito. Noong nakaraang mga araw, hindi ba't sabi mo ay nagkaroon ng aksidente at nawala ang bata? Kasi po, akala ko po ay nalaman ni Yan Zhou na parang nalaman niyang hindi. May pangalan na ba siya? Wala pa po. Hinihintay po namin ang tatay niya na bigyan siya ng pangalan. Sa tingin ko, mas maganda kung tatawagin siyang Xu Yuan. Xu Yuan? Maganda po ang pangalang iyan. Xu Yuan na nga ang itatawag natin sa kaniya. Tingnan niyo po ang batang ito, ang lapit po ng loob niya sa inyo. Talagang magkadugtong ang puso ninyong mag-ama. Siyempre, dugo laman ko siya. Tingnan mo. Hinahawakan niya ang kamay ko. Ito po ang sopas na espesyal na niluto ko para sa inyo. Paborito niyo po ito. Sige, Sige, mabuti. kung ganoon. Hindi po ba dapat ay may ihanda rin kayo? Para kay Xu Yuan? Ang tagapagmana ng Shen Group ay naipasya ko ng ibigay kay Yanzhou. Kahit nawala na ako, ay magkakaroon pa rin. Nang kasiguruhan kayo ni Xu Yuan. Pero anak mo rin naman si Xu Yuan. Bata pa siya. At darating din ang araw na. Sa kanya rin naman mapupunta ang buong pamilya, hindi ba? Sino ang nakakaalam kung balang araw sa labas ay magkakaroon din ng anak si Shen Yanzhou? May punto ka rin naman. Hi, Mukhang pagod ka na. Magpahinga ka na ng maaga. gusto ko. Gusto ko pa siyang yakapin ng sandali. Isasama ko muna ang bata.
Ayusin mo ang paggawa niyan. Huwag kang magpapahuli. Huwag kang mag-alala. Dahil sa dami ng gamot na ibinigay mo sa kanya, malapit nang bumigay ang puso niya. Magmumukhang sakit lang ito sa puso, nakaraniwan lang naman. Kaya siguradong walang maghihinala. Pinsan, iyong gamot na binigay mo sa akin dati, bigyan mo pa ako ng isa. Para kanino ba yan? Titignan ko muna ang dami nito. Ang matandang iyon. Hindi pa rin talaga sumusuko para kay Shen Yanzhou. Sa akin dapat mapunta ang mana. Kahit sino pang humarang sa akin, ay kailangang maglaho. Sisiguraduhin ni Mami na makukuha mo ang lahat ng para sa iyo. Xing Yue, Madam, may lalaki ka na ba? Madam, wala po ako. Tandaan mo, walang kahit isang matino sa mga lalaki. Sila ay nararapat lang na maging tuntungan natin. Madam, hindi pa po naiintindihan ni Xing Yue ang mga ito. Maiintindihan mo rin balang araw. Makaalis ka na. Opo. Miss? Sa buong paglalakbay ni Cheng Tiangqing, ang lahat ng yaman na naipon niya ay dahil lahat sa mga lalaki. Lahat ng lalaking nagkaroon ng ugnayan sa kanya, sa huli ay misteryosong nawala. Ngayon, mukhang gagalaw na siya laban kay Sir. Hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. Cheng Tianqing, wala ka na masyadong oras. Yanzhou. Noong panahong buntis ako, hindi na naging malapit ang relasyon nating dalawa. Sinisisi mo ba ako? Hindi naman. Kasalanan ko. Kasalanan ko na noong buntis pa ako, ay naging masama ang ugali ko. Ngayon, nawala na ang bata. Pakiramdam ko ay nagkasala ako sa iyo. Ano kaya? Kung magkaroon ulit tayo ng anak, mag-asawa tayo. Walang problema na hindi natin kayang lampasan. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Huwag mong inumin. Sir, huwag niyo pong inumin. Sir, hindi po pwedeng inumin ang alak na ito. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Alam mo ba ang mga patakaran dito? Anong nangyayari? May mali po sa alak na ito. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Masyado na ba kitang pinagbibigyan? Madam, hindi po iyon ako. Tama na. Yanzhou, naniniwala ka ba sa kanya? Pinagdududahan mo ba ako? Paano magkakaroon ng problema ang alak na ito? Para malaman kung may problema nga ang alak na ito. Malalaman mo kapag ininom mo na. Talaga bang pinagdududahan mo ako? Sir, nagkakamali po kayo. Hindi lang po nalamigan ang alak na ito, kaya nasira na.
Kaya lang, hindi po alam ni Madam. Paano magagawang saktan ni Ma'am si Sir? Siguradong may mali sa pagsusuri. Walang pagkakamali sa pagsusuri. Ang gamot sa alak na ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib at maaari ring humantong sa paghina ng puso. Kapag nainom ang isang basong ito, kahit isang baka ay siguradong mapapahamak. Ano, si Ma'am, na napakabait na tao, paano mangyayari ang ganoong bagay? Hindi ko akalain na si Cheng Tianqing ay ganito pala ang galit sa akin. Siguro ay may sinabi sa kanya ang matanda. Kaya napilitan siyang gumawa ng desperadong hakbang. Sir, mapapatawad niyo po si Ma'am, hindi po ba? Kasalanan ko ang lahat dahil sa akin ay nagkaroon ng lamat ang relasyon niyo ni Ma'am. Walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sinubukan niya akong tapusin, pero iniligtas mo ako. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaya babayaran kita. Sir, Shen Yanzhou, oras na para tapusin si Cheng Tianqing. Sandali lang. Nitong mga nakaraang araw, may nakita ka bang kahinahinalang tao na lumapit kay Cheng Tianqing? Parang wala naman pong kakaiba. Isang araw, pagkalabas ni Ma'am sa lumang mansyon, may kinausap siyang isang doktor ng matagal. Ang taong ito ba? Opo, siya nga po. Ang personal na doktor ng tatay ko. Nalaman namin na malayo pala siyang kamag-anak ni Ma'am. Mukhang may kinalaman siya sa paglubha ng sakit ng tatay ko. Pumunta tayo sa lumang mansyon. Debang, anong gusto mong sabihin? Doktor, Wala ang doktor. Kung may sasabihin ka, sa akin mo na sabihin. tawagin ng doktor. Shen Debang, napakalupit mo naman. Ikaw na isang mabahong matanda. Ang tagal ko nang kasama ka. Binigyan pa kita ng anak na lalaki. Pero sa akin, ay wala ka talagang awa. Debang, alam mo naman na hindi kita kayang iwan. Kailangan mo lang pirmahan ang kasunduang ito at ibigay ang mana sa anak natin. At siguradong aalagaan kita hanggang sa huli. Sinasabi ko sa iyo, sa buong buhay ko bilang Cheng Tianqing, hinding-hindi ako magpapatalo sa kahit sinong lalaki. Pirma. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang may gawa ng sakit mo. Kung ayaw mong mawala, sumunod ka at pumirma ng maayos, dahil kung hindi, sina Xu Yuan at Shen Yanzhou ay hindi makakaligtas. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa lahi mo. At kapag pumirma ka, pag-uusapan natin ito ng maayos. Nani Zhang, nasaan si Madam? Nasa kwarto po ng amo? Lagot na. Pa. Mahal, bakit ka nandito? Pa? Tay! Mahal, bakit ka nandito? Tay? Tay! Wala akong alam sa nangyayari. Maayos pa siya kanina. Shen Yanzhou, nababaliw ka na. Cheng Tianqing?
Kung mananatili ka lang sanang tapat sa pagiging Mrs. Shen mo, maaari ko pang palampasin ang lahat. Pero ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang balaking galawin ang pamilya Shen namin. Sir. Sir, kumalma ka lang, baka mawala siya, sir. Hindi ko pa hahayaang mawala siya ng ganoon lang. Umalis ka sa harap ko. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Shen Yanzhou, ikaw na walang hiyang babae ka. Isang katulong lang siya, pero nakuha niya ang puso't isipan mo. Tama ka? Kahit nakatayo lang si Xing Yue sa tabi ko, ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hindi tulad mo, kahit wala kang suot ay nadidiri lang ako sa iyo, mga tauhan. Itali niyo siya. Lin Xingyue. Matagal ka nang nakikipagrelasyon kay Shen Yanzhou. Ang lakas ng loob mong gamitin ako. Habang naglalaro sa magkabilang panig. Madam, alam mo naman na napakabuting lalaki ni sir. Walang hiya ka. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, may lakas ka pa ba? Hindi ba't lahat ng ito ay itinuro mo sa akin? Ang mga lalaki ay tuntungan lang natin. Kaya ang tuntungan mo ay gagamitin ko muna. Ayos lang naman sa'yo, di ba? Akala mo ba ang posisyon ng Mrs. Shen ay madaling makuha? Kahit hindi na ako mahal ni Shen Yanzhou, kahit pakamuhian niya ako, ang posisyong ito ay hinding-hindi magiging sa iyo. Mahalaga kay Mr. Shen ang kanyang reputasyon. Pinagbayad mo ang kanyang ama, pero hinayaan ka pa rin niya? At sinisigurado ang kaligtasan mo hanggang huli. Hindi ka naman pala ganoon kahangal. Kahit pa magkasabwat kayo ni Shen Yanzhou, ano naman ngayon? Isa ka lang sa marami niyang babae. Kapag nagsawa na siya, madali ka lang niyang itatapon. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Pero hindi kita hahayaang manatili. Cheng Tianqing, kailangang mawala ka na. Anong ibig mong sabihin? Madam, ang mga nangyari dati, talagang kasalanan ko. Pero hindi ko napigilan ang aking nararamdaman dahil nagustuhan ko siya. Hangal. Pero ikaw lang ang nasa puso niya at hanggat nandito ka, hindi ko siya makukuha kailanman. Madam, umalis ka na, pwede ba? Huwag ka nang babalik. Akala mo ba kapag wala ako, magiging tapat na si Shen Yanzhou sa iyo ng buong buo? Wala akong pakialam, basta't makasama ko lang si Mr. Shen, ay kontento na ako. Madam, nakikiusap ako sa iyo. Ibigay mo na sa akin si Sir, pwede ba? Basta't makalabas ako rito at hawak ko ang karapatan sa mana, mapapasa amin na ng anak ko si Shen Group. Cheng Tianqing, sa sobrang sakim mo, paano mo naman pakakawalan ng ganitong pagkakataon? Sige. Pumapayag ako. Tayo na, madam. Madam, ang bag mo. Sinadya ko talagang dalhin ito para sa iyo. Nasa ibaba na si Nani Jiang para sumundo. Tara na. Magaling ang ginawa mo. Sa tingin mo ba sa meeting ng board bukas, ay darating siya?
Siguradong darating siya. Dapat kang dumating, Cheng Tianqing. Madam, naghirap po kayo. Uminom po kayo ng kaunting sabaw para mainitan ang inyong katawan. Nani Zhang, mabuti na lang at nandito ka. Kapag nalampasan ko ang pagsubok na ito, hinding-hindi kita pababayaan. Madam, nagbibiro lang po kayo. Ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Inumin niyo na po ang sabaw habang mainit pa. Madam, magpahinga po kayo ng mabuti. Lalabas na po ako. Miss, nainom na niya ang gamot? Magkakabisa na iyon agad. Mama, hintayin niyo ako. Tianqing. Tianqing. Tianqing, Hindi ba't wala ka na? Mukhang tumatalab na ang gamot. ang Ching, malapit na akong manganak. Pagkapanganak ko sa pangalawang bata, ikaw pa rin ang magiging guro niya sa piano. Ayos ba? Paano mangyayari iyon? Tinapos na kita, tinulak na kita mula sa itaas ng gusali para mawala ka na. Ang iyong anak, wala na ang iyong anak. Ang bata. Ang bata. Tinapos mo ako 20 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay bigla ring nawala si Old Lin. Paano siya nawala? Siya ba? Siya rin ay tinapos ko. Akala niya ang mahal ko ay siya mismo. Pero paano naman mangyayari iyon? Pera lang niya ang mahal ko. Kung wala siyang pera, bakit naman ako sasama sa kanya? Ang tinatanong ko ay kung paano siya nawala. Kinuha ko ang lahat ng pera niya. Maging ang mga ari-arian niya. At ginamit ko pa ang pangalan niya. Para mangutang ng 10 milyong dolyar. Hindi na niya kayang bayaran ito. At gusto niyang tulungan ko siya. Nananaginip siya ng gising. Alam mo ba? Kapag wala na ang tao, burado na rin ang utang. Kaya pala tinapos mo siya? Hindi ko naman alam na, ganoon lang siya kadaling mawala. Tinulak ko lang naman siya. Nang bahagya, at bigla na lang siyang nawala. Dapat lang siyang mawala. Dapat ka ring mawala. Dapat kayong lahat na mawala. Dapat kayong lahat na mawala. Bakit hindi ka pa nawala? Bakit hindi ka pa nawala? Pagbabayarin kita. Pagbabayarin kita. Pagbabayarin kita, pagbabayarin. Ang anak ko. Ang anak ko. Ang board of directors, kailangan kong pumunta sa board meeting. Nani Zhang. Nani Zhang. Chairman Grupong Shen, dahil wala na siya. Sa madaling salita, dapat lang na ang magmana ay ang tunay niyang anak. Ikaw na ampon lang? Anong karapatan mong magmana? Itong si Senior Chairman Shen, bago pa man siya nawala, ay wala man lang siyang iniwang kahit anong salita. Pero si Shen Yanzhou, kahit papaano, ay ampun pa rin siya. Ampon? Para sa akin, isa lang siyang hamak na bata. Pero dahil walang bilin si Lolo Shen at wala rin siyang katibayan bilang legal na tagapagmana, anong karapatan niyang maging bagong chairman? Kung ganoon, talagang ipipilit nyo ang katibayan ng pagmamana? Pagmamana ba? Mayroon ako niyan. Ang anak ko ay anak din ni Shen Debang. Ang
Ang kumpanyang ito, dapat lang na ang anak ko ang mamuno. Ang kumpanyang ito ay dapat na pamunuan ng anak ko. Ano ang mga pinagsasabi mo? Tingnan mong mabuti. Itim sa puti. Ang kumpanyang ito at ang susunod na tagapagmana ay ang anak ko na si Shen Yanzhao. Kahit anong pag-iingat ang gawin mo, talo ka pa rin sa huli. Ang mananalo sa huli ay ang anak ko lang. Cheng Tianqing, habang mas mataas ang iyong inakyat ay mas masakit ang iyong pagbagsak. Totoo nga. Ang pangalang nakapirma sa kontratang ito ay talagang ang sulat kamay ni Old Master Shen. 1 taon pa lang ang anak niya. Ibig bang sabihin, gusto ninyong hayaan ang isang sanggol na mamuno sa buong grupo? Mas mabuti na iyon kaysa kay Shen Yanzhou na isang ampon lang na magmamana. Hindi ba? Mabuti na rin iyon. At dahil sa pagkakataong ito, gusto ko ring makita ang tunay na saloobin ng bawat shareholder. Sige. Dahil sinabi na iyan ni Shen Yanzhou, idaan na natin ito sa botohan. Suportado ko si Cheng Tianqing. Suportado ko si Shen Yanzhou. Suportado ko rin siya. Nakita mo na, may karapatan ako sa pagmamana. Shen Yanzhao, huwag ka nang lumaban pa. Ang anak ko, ang siyang itinakda ng pagkakataon. Gamitin mo ang utak mo. Isa lang siyang ampon na walang karapatang magmana. Akala mo ba talaga na sa hinaharap ay magiging chairman natin siya? Shen Yanzhao, bakit hindi ka pa tumayo mula sa upuang iyan? Para sa anak ko ang puwestong iyan. At ikaw naman. Akala mo ba kapag nilandi mo si Shen Yanzhao, magiging madam ka na ng pamilya Shen? Sinasabi ko sa'yo, maaaring hindi niya ako mahal, pero hindi ka rin niya mahal. Sa halip na kumapit sa lalaki, mas mabuting kumapit sa kapangyarihan. Madam, ang kapangyarihang iyan ay tila hindi mo mahahawakan ng matagal. Anong ibig mong sabihin? Pasok. Shen Yanzhao, anong ibig mong sabihin? Cheng Tianqing. Hindi mo naman siguro iniisip na dahil lang sa ilang pirasong papel na iyon, ay mapapasa iyo na ang buong Shen Group, di ba? Shen Yanzhou, napakalakas ng loob mo. Narito kaming lahat. Bakit? Balak mo bang piliting makuha ang posisyon? Shen Yanzhao, ano ba talagang ibig mong sabihin? Madam, sa lahat ng mga ginawa mo, hindi ka ba nababagabag? Walang hiya ka. Bakit naman ako mababagabag? Ikaw kaya? Ikaw na walang hiya, hanggang ngayon ay nasa tabi ka pa rin ni Shen Yanzhao. Talagang masipag ka ba sa kama? Tumahimik ka! Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin ang babaeng ito. Mukhang talagang nagpakapagod ka para rito. Ang pagod na ginugol ko ay hinding-hindi hihigit sa ginawa ni Madam. Paanong nangyari yon? Tinapos na kita, di ba? Malinaw na itinulak kita mula sa gusali. Matagal nang wala ang anak mo. Nagtangka ka sa buhay? Kahit pag gumawa ako ng masama. Ano naman? Hawak ko ang karapatan sa pamana. Ang anak ko ang susunod na chairman. Baliw. Huwag mo nang asahang susuportahan pa kita. Pero kakasabi mo lang kanina, nasusuportahan mo kami ng anak ko. Walang sasabay sa kabaliwan mo. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Kayong mga walang hiya, ano ba talagang balak niyo? Madam, kailangang pagbayaran ng iyong mga kasalanan. Walang hiya ka. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Kung hindi dahil sa akin, na hinayaan kitang maging katulong sa pamilya Shen, wala kang kuwentang tao. Sinampal mo ako? Nakalimutan mo na ba na tinapos mo si mag-asawang Lin? Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Pagsisisi? Bakit naman ako magsisisi?
Dapat lang silang mawala. Lahat ng humaharang sa akin ay dapat lang mawala. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Ikaw ang kanilang. Oo, tama. Ako ang anak ni mag-asawang Lin na kinuha mo ang buhay. Dinala mo ang pamilya namin sa dusa. Ngayon ay oras na para malasahan mo kung gaano kasakit ang magdusa ng husto. Sinadya mo ito. Sinadya mong lumapit sa amin ni Yan Zhao. Plano mo pala ang lahat ng ito. Oo, Cheng Tiangching. Sinadya ko talaga. Tumawag na rin ako ng pulis. Ang mga utang mo sa pamilya namin sa loob ng maraming taon, oras na para bayaran mo, di ba? Dapat lang nawala na ang mga magulang mo. Ang nanay mong walang kuwenta, hindi niya kayang pigilan ang sarili niyang lalaki. Anong kinalaman ko doon? Gusto mo akong ipakulong? Nagpapantasya ka lang. Madam, paano ko naman hahayaang makaalis ka ng ganoon kadali? Yan Zhao. Nakita mo ba yon? Ang babaeng ito, ang walang hiyang ito, sinadya niyang lumapit sa iyo. Yan Zhao, hulihin mo ang babaeng ito. Hulihin mo ang babaeng ito. Bilisan mo at hulihin ang babaeng ito. Cheng Tiangching. Alam ko na ang lahat. Anong sinabi mo? Hanggang kailan mo pa balak magpanggap? Ano ba yon? Ginawa mo ang lahat para mapalapit sa akin. Para lang makapaghiganti kay Cheng Tiangching, hindi ba? Dahil pareho ang ating pakay, bakit hindi? Tayo gumawa ng kasunduan? Sige, deal. Ang sabi ko, hindi lang dahil matagal ko nang alam ang lahat ng plano niya, kundi nagpapasalamat din ako sa mga ebidensyang ibinigay niya sa akin. Maliban sa mapapaalis kita, makikita ko rin kung sino-sino sa kumpanya ang mga hindi tapat sa akin. Hindi po. Teka, isang malaking pagkakamali lang ito. Wala po akong alam tungkol dito noon. President Shen, ang totoo niyan, mula sa kaibuturan ng aking puso ay sinusuportahan kita. Huli na ang lahat. Nagsabuatan kayong dalawa para idiin ako. Matutulungan niya akong makuha ang Shen Group at matutulungan ko naman siyang harapin ka. Kayong dalawa. Talaga namang magkapareho kayong walang hiya. Mag-alala ka na lang sa sarili mo dahil parating na ang mga pulis. Ano pang tinatayo-tayo nyo? Hulihin nyo na siya agad. Umalis kayo sa harap ko. Huwag kayong lalapit, lumayo kayo sa akin. Ang anak ko ay ang susunod na chairman. Ako ang tunay na ina ng chairman, kaya lumayas kayo rito. Cheng Tianching, hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin na may karapatan sa pamana ang anak mo? Ang anak ko ay ang tunay na anak ni Senior Chairman Shen. May karapatan naman talaga ang tunay mong anak, pero itong palagi mong kasama sa bawat araw ay wala. Nagsisinungaling ka. Madam, ang batang itinuring ninyong sariling anak at inalagaan ninyo ng husto ay isa lamang ulilang kinuha ni Miss Lin mula sa labas. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ito. Hindi maaari ito. Hindi maaari. Hinding-hindi ito mangyayari. Hindi ko ito anak. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ang anak mo ngayon ay malamang nawala na sa mundong ito. Ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Ikaw ang nagpahamak sa anak ko. Hindi ko na kailangang kumilos dahil bunga lang iyan ng iyong mga kasamaan. Sayang naman. Napakagwapong sanggol pa naman siya. Pero ang lahat ng ito ay bunga ng iyong sariling mga gawa. Ang anak ko. Ang anak ko. Cheng Tianching. Alam mo na ngayon kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay, di ba? Nararapat lang iyan sa mga magulang mo. Hanggang ngayon ba ay hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan? Wala akong kasalanan.
Wala akong kasalanan. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hindi kita natapos noong una pa lang. Dapat ay nawala ka na kasama nila. Magandang araw po. Kami ang mga pulis. Nakatanggap kami ng ulat na si Miss Cheng ay suspek sa isang malubhang krimen. Sumama po kayo sa amin sa presinto. Cheng Tianqing, dumating na ang karma mo. Cheng Tianqing, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang nanay ko ay nasa labas ng bintana at nakatitig sa iyo. Lumayo kayo. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Ano ito? Cheng Tianqing, nararapat lang sa iyo ang lahat ng ito. Napakaswerte naman ng babaeng ito. Mula sa napakataas na gusali siya nahulog, pero nakaligtas pa rin siya. Tama ka. Mrs., bago ka man lang umalis, syempre kailangan kitang ihatid. Hindi pa ako pwedeng umalis ngayon. May dala kasi akong regalo para sa iyo. Teacher Cheng, natatakot ka rin pala? Masyado ka kasing mapagmataas. Nabubuhay ka lang sa sarili mong mundo. Iniisip mo na lahat ay gamit lang. At sasama ka lang sa kung sino ang mas may malaking alok. Dapat unahin ang sariling kapakanan. Teacher Cheng, kung wala kang alam, mag-aral ka pa ng kaunti. Ang totoong kahulugan ng sinabi mo ay, kapag ang isang tao ay hindi nagpakatao, sarili niya ang mapapahamak, katulad mo. Ganyan na ang kalagayan niya? Bakit kailangan mo pa siyang dalawin? Xingyue? Kahit ano pa ang gusto mong gawin, tutulungan kita? Sa ngayon, may lugar akong gustong puntahan. Samahan mo ako. Nay, huwag ka nang mag-alala. Pinagbayad ko na sila para sa iyo. Ngayon, sa tabi ko ay may nakalaang pwesto para kay Mrs. Shen. Pero nawawalan ako ng gana sa mga lalaki. Ano? Hayaan mo na kung hindi mo narinig. Nay, huwag kang mag-alala. Hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali. Sa pagkakataong ito, pipiliin kong mabuhay para sa sarili ko. Buhay pa ang anak ni Cheng Tianqing. Sana ay lumaki siyang malusog at masaya nang walang dalang puot mula sa nakaraan.